Halika, pag-usapan natin ang isang kwento ng pambihirang katapangan. Ito ang kwento ni Aurelia Arce, ang babaeng hindi tumakbo. Sandali, subukan mong i-imagine to. Nakatayo ka sa gitna ng sunog. Pero hindi yung klase na napapanood mo lang sa TV. Ito yung totoo. Ramdam mo yung paligid mo. Una, mararamdaman mo yung init, yung klase ng init na nakakapaso sa balat, na parang bawat paghinga mo, mainit na hangin yung pumapasok. Tapos, yung amoy, yun ang hindi mo makakalimutan. Amoy ng asupre, ng nasusunog na laman. Isang amoy na nagsasabing may trahedya ang nangyayari. At higit sa lahat, maririnig mo yung mga sigaw, mga iyak, mga boses ng taong humihingi ng tulong. Isang eksena ng purong-purong takot at kaguluhan. Ngayon, sa ganyang sitwasyon, anong gagawin ng kahit sino sa atin? Tatakbo, di ba? Siyempre, isasalba natin ang ating mga sarili. Survival instinct yan eh. Pero, noong 1945, sa gitna ng nag-aapoy na Maynila, may isang babae na piniling hindi tumakbo. Pinili niyang manatili. Siya si Aurelia Arce. At ang kwento niya, isa itong paalala na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng laban na napanalo, kundi sa dami ng buhay na piniling iligtas. Pero teka, bago pa ang lahat ng to, sino nga ba si Aurelia bago pa man magsimula ang digmaan? Tara, silipin natin. Isipin mo yung kontrast. Galing siya sa payapang Lukban, Quezon. Alam mo yon, sariwang hangin, makulay na piyesta, tahimik na buhay. Pero dinala siya ng tadhana sa Maynila, isang syudad na malapit ng maging impyerno. Actually, simple lang ang pangarap niya, maging isang nurse sa Mary Johnston Hospital. Hindi ito trabaho para sa kanya, kundi isang calling, isang misyon para magpagaling at mag-alaga. Kaso, may ibang plano ang kasaysayan. Nung sumiklab ang digmaan, yung puting uniforme niya bilang nurse nabahari ng dugo. Hindi lang ng isang tao, kundi ng isang buong bansang nasusugatan. Sumali siya sa Philippine Red Cross at na-assign siya sa front lines sa Bataan at Corregidor. Grabe yung sitwasyon doon ha, walang gamot, kulang sa pagkain, kapo sa benda. Pero yung takot, sobra-sobra. At sa gitna ng lahat ng yon, nandun siya. Sabi nga ng mga kasamahan niya, para daw siyang isang anghel na bumaba sa impyerno. Kasi sa kabila ng lahat ng kaguluhan, siya yung nagbigay ng pag-asa. Hindi lang siya nanggagamot ng sugat sa katawan, binubuhay din niya yung mga espiritu na malapit ng sumuko. At dito na tayo papunta sa huling kabanata ng kwento niya, ang huling mga araw ng digmaan sa Maynila. Pebrero 1945, ang Battle for Manila. Akala ng marami, malapit na ang kalayaan. Pero ito pala yung simula ng pinakamalupit na bahagi ng laban. Bawat kanto, naging war zone. So, nandun siya sa loob ng Red Cross headquarters sa Intramuros. Ang kasama niya, yung mga pinaka hindi kayang lumaban, mga sugatan, matatanda at mga bata. Bigla, pinasok sila ng mga sundalong Hapon. May nagsabi sa kanya, tumakas ka na, may daanan sa likod. May pagkakataon siyang iligtas ang sarili niya. Anong sa tingin mo ang ginawa niya? Ang sagot? Napakasimple pero sobrang bigat. Hindi siya umalis, hindi niya iniwan ang mga pasyente niya, yung mga taong sa kanya lang umaasa sa sandaling yon. Sa halip, tumayo siya sa gitna. Hinarap niya ang mga sundalong may bayoneta at ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga. Ibinigay niya ang buhay niya para protektahan sila hanggang sa kanyang huling hininga. Ang sakripisyo niya ay hindi natapos doon. Ang kwento niya, kahit bihira natong marinig, ay may pamanang buhay na buhay hanggang ngayon. So, bakit nga ba natin kailangang alalahanin ng isang tulad niya, lalo na sa panahon ngayon? Kasi si Aurelia, siya yung paalala na ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pagsasakripisyo para sa iba. Yung espiritu niya, buhay yan sa bawat Red Cross volunteer, sa bawat nurse, doktor at healthcare worker na patuloy na nagsisilbi ngayon. Kaya sa susunod na makakita ka ng simbolo ng Red Cross o isang nurse na pagod mula sa mahabang shift pero ngumingiti pa rin, sana maalala mo siya. Alalahanin natin si Aurelia Arce, ang heroic nurse ng Intramuros, ang babaeng hindi tumakbo para ang iba ay magkaroon ng pag-asang mabuhay.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.